Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay may kaugnayan nga po sa katakot-takot po na natanggap ni Chinita Princess. Mamaya ilalatag ko po sa inyo ang tungkol dito, and syempre pag-uusapan din natin ang tungkol dito sa panibago na namang blessings kay Chinita Princess na pinag-uusapan din ngayon sa mundo ng social media. Pero bago pang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, good PM Dries, just wait na lang tayo if ever na true yung issue kay Kimi. Meantime, just support them in all their movie series and in all their endorsement. There's about Cupino still going on. Yes, Kimi has found the right man for her. Now, those two cheaters, no heard about them. There's don't make blog meantime about the issue of pregnancy to Kimi. Wait lang tayo for the right time that Kimi is on the way. Let's enjoy their tandem cause the only tandem that make us happy senior. They are our inspirations in life. Love na love ko itong dalawa. God bless you both and all your legit fans, blogger families, friends, seniors, and Aki. Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. So, yes, tama po kayo dyan. Hindi pa naman po confirm ang issue tungkol dito. Pero ito talaga yung pinag-uusapan sa mundo po ng social media. Kaya naman, sinishare natin ito nang sa ganun ay makuha ko rin yung opinion ninyo ukol nga po sa usaping ito, mga kakimpaw. At alam nyo ba, nakabantay po ang buong nasyon sa tummy nga ni Chinita Princess kung lalaki po ito or hindi. Although nagbahagi na nga po si Kim Chu na nag-gym siya, pero syempre hindi po naniniwala yung iba mga kakimpaw at still minomonitor nga po nila yung paglaki daw ng puso ni Chinita Princess. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Normadaya. God bless po sa inyo and babuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang pag-monitor nga po ng tummy ni Chinita Princess. So until now, 3 hours ago mga kakimpaw, until now talagang tinitingnan po nila at minamatyaga nila yung tummy ni Chinita Princess. Sabi nga dito sa post, she's gaining weight lately. Feel na feel ko yung palaging mag-stomach in si Kimi tapos di na nahinga. Huy, parang yung tayong mga fans ang super excited for her new chapter in her life. So parang laging naka-stomach in daw si Chinita Princess at hindi na nga daw po humihinga sa harap po ng camera. So lahat na lang napapansin nila, no? Pati yung paghinga po ni Chinita Princess, napapansin nila. Sabi pa ng isa dito, sa isang community, na-miss nyo ba ang mga damit ni Kim? Nakita lagi ang tiyan kasi nag-iba na yata ngayon. Pero kahit anong isuot naman niya, bagay naman sa kanya, lahat magaling kasi magdala ng damit si Kim. So gets ko mga kakimpaw kung ano po yung gusto nilang sabihin po dito, 'di ba? Parang ang dami daw pong nagbago kay Chinita Princess, kung dati nakakapag-crop top, ngayon hindi na daw mga kakimpaw. So ano daw kaya yung rason? Ako, malalaman din natin yan mga kakimpaw sa oras po na magbigay linaw na si Chinita Princess ukol dito. Samantalang talakay naman natin ang tungkol dito sa katakot-takot po na natanggap ni Chinita Princess mula po sa isang account dito sa X. So ito po nag-ugat mga kakimpaw sa pagiging top 2 agad ng Come Dine With Me na kung saan pinagbibidahan nga po ni Chinita Princess at ni Khaled Karen. So top 2 agad ito mga kakimpaw. At ginamit nga po ito para po batikusin si Paolo Avellino na wala daw pong pakialam kay Chinita Princess. So kung ano-ano na lang po ang sinasabi, no? Sabi kasi dito, asan best boy nyo? Si Paolo Avellino, tinag niya pa talaga. Walang kasupo-suporta sa bagay
Tago sa dilim si Chinita Princess. Pati pag-support patago din o walang pake mas inuna pa ang repost kay BFF. Ayan, di ko lang babasahin. Proud for sure. Pag lumabas yung kina Nadine, todo support. Tapos si Kay, red flag. So, ayan na naman, nakitaan na naman po nila mga kakimpaw si Paula Avellino ng kung ano-ano. At ayan, ipiplex ko na lamang po sa mga screen po ninyo yung mga binitawan niyang salita patungkol ka po kay Paula Avellino. So, hindi po talaga mawawalaan ng galit ang taong ito kay Paula Avellino sa araw-araw pong ginawa ng Diyos. Lagi po siyang may banat kay Paula Avellino mga kakimpaw. So wala naman pong ginagawa sa kanyang masama si Paula Avellino, 'di ba? Pero bakit may mga taong galit na galit po sa kanya? Samantalang next topic naman, talakay naman natin mga kakimpaw ang tungkol naman po dito sa mga nagtatanong kung tuloy pa raw ba yung kopino po ng Kimpaw na ipapalabas daw by November. So, ang katotohanan dyan mga kakimpaw is tuloy naman po. Pero hindi pa alam kung kailan ito magagawa kasi nga po pumasok yung kanilang para sa Metro Manila Film Festival. So, ang hirap pong pagsabayin nun. Kaya may isa po talagang isasantabi muna, 'di ba? Pero itutuloy yun mga kakimpaw. Hindi pa lang po alam kung kailan sila magkakaroon po ng maluwag na schedule. Kasi until December, sobrang hectic po ng schedule ni Kim at ni Paolo Avellino. Pero wag kayong mag-alala mga kakimpaw, at least hindi naman po totally tinanggal or inalis kay Kim and Paolo Avellino yung Kopino, kundi nag-aantay po ang Kopino kung kailan po pwede ang Kimpaw. Grabe no, sobrang in demand talaga ni Kim and Paolo Avellino at parang sila yung pinag-aagawan lagi ng mga producers kasi alam po ng producers na sobrang mabenta po si Kim and Paolo sa masa. 'Di ba? Yan lagi yung hinahanap ng producer eh. Kaya nga po nang malaman ng ibang producer na meron palang enter si Kim and Paolo, kinabahan sila ng bonggang-bongga kasi alam din po nilang malakas sa masa si Kim and Paolo. Paniguradong mapupuno na naman po ang sinihan sa oras po na bibigyan ng pagkakataon na itong movie po ni Kim and Paolo ay ma-approve para po sa Metro Manila Film Festival. So hopefully talaga ma-approve to mga kakimpaw, no? Kasi for sure ay matutuwa po ang lahat dito. Hindi ito basta-basta drama lang mga kakimpaw. Meron din po itong aral. Siyempre, mixed emotion din po mga kakimpaw na hindi nyo po pagsisisihan pag napanood nyo po ito mga kakimpaw. Kaya sa ngayon mga kakimpaw, wala tayong ibang gagawin kundi mag-ipon para by December 25, meron po tayong pangbayad ng ticket.